Yan, nagbabalik ang ating Master PH. Please po comment down below kayo, like and subscribe. Di na natin patatagalin ito. Panoorin natin si Chis Escudero at mag-comment tayo kung anong ating masasabi rito, no? Dahil inurong nga niya, no? Dapat ngayong araw, no? June 2. Pero inurong niya June 11 na. Ano kaya ang mangyayari at bakit? Yan. Eto na. Sino man kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito? Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, nakasagot na si Vicky. 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 Hamakin mo 10 days. Sabi 8 lang nga daw. Pero dapat 10 days daw. Napadala na. Oo, na pag-usapan na. Pero nasayang yung araw na yun. Hindi natuloy. Diba? Ang laki ng agwat. Diba? Ang laki ng nawalang araw. Kung ngayong araw ito na umpisahan, dapat nalaman na ng taong bayan kung ano ang mga nangyayari ngayon. Pero inurong. Pero pakinggan pa natin to. Grabe. 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourned na rin ang Senado at may naiiwan na lamang na ilang araw ang visa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial nang walang panig mula sa kanila. SP. Pangit, walang kwenta. Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin niya ng June 30. Kasalanan niya, kasalanan. Kukunin sila. Pero din, hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Alam mo sa totoo lang bakit niya inurong ito, no? Tapos ganyan na mangyayari. Nako, malaking malaking gulo yan at malaking problema nito ni Chis Escudero na inurong niya. Ako po, nasayang yung mga araw at panahon. Tapos mawawala lang ng silbi. Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan lang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo mag-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court na yun, na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Wala nang... Hindi, tsaka kasalanan niya talaga, inurong niya eh. Inurong niya yung ano eh. 'Di ba? Yung impeachment, dapat June 2 na talaga yan para mas maraming pag-uusapan. Siya talaga may kasalanan dito. Dapat talaga sisihin dito si Chis Escudero. Ako, dapat palitan na to. Dapat palitan na to. Ng pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules. Bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Oh. Sasagutin nila dahil pwede na. 'Di ba? Minadali niya. Oh, short term na lang nangyari dito. Minadali niya. Pwedeng doktorin yan eh. Oh, mawawalang visa ang impeachment. Mawawala. Diba? Imbis na inaabangan nito ng taong bayan na mapag-usapan ito kung anong mangyayari, ginawang short term. Walang kwenta. Pwede na lang piliing huwag sagutin at huwag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yun ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since bumove na ng June 11, Yes, Nita. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung Lahat na. Then, bakit? Di ba? Minadali niya. June 11, lahat mangyayari. Oh.
Imbis na araw-araw malalaman ng tao kung anong sunod-sunod. Diba? Kasi maraming katanungan dyan na gustong malaman ng tao kung anong mga meeting dyan. Naku, wala na, no? Madudoktor na yung yung impeachment. Wala na tayong maaasahan. Wala tayong maaasahan pa. Madudoktor na yan. Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. Oh, di ba? Time is of the Ito mangyayari dyan. Pag hindi ito mangyari na ma-impeach si Sara, malaking gulo yan. Asahan nyo na. Malaking gulo yan. Maraming magrarally niyan. Kasi hindi tamang proseso eh. Walang tamang prosesong nangyari. June 2 na nga dapat eh. Inurong niya. Parang nagkaroon ng nagkaroon ng malaking agwat para hindi ito mapag-usapan. At ginawa niyang June 11 lang lahat na mangyayari. Ngayon, mangyayari ito, magkakagulo na ito. Maraming magrarally niya sa ginawa ni Chis Escudero. Hindi naman to maliit lang na usapin eh. Impeachment ito. Di ba? Impeachment ito. Gusto malaman ng taong bayan kung ano talaga ang mga desisyon, ang pag-uusapan. Pero dahil sa ginawa niyang isang araw lang, para doon na daw lahat itatanong. Oh, wala na mangyayari niyan. Siyempre, lagot ka na dyan ngayon sa taong bayan. Handa ka na sa tenga mo. Handa ka na sa tenga mo. Wala na mangyayaring magandang dyan, balita. So far as passing certain bills are concerned, na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Oh, wala na. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, papagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon June ng 11. Senado at ang Kongreso. Ang So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. point ni Senator Pimentel. Di ba? Ginawa niyang shortcut, short term na lang. Minadali ito. Minadali ito. No? Walang tayo maasahan dyan sa impeachment na yan. Di ba? Pwedeng doktorin yan eh. Pwedeng doktorin talaga. Ako po. Problema, malaking problema niya rito. Marami talagang magrereklamo niyan. Diba? Well, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukumbin ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yun. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag yun talaga... Dapat nga talaga pinag-uusapan yan dahil mahaba ito, long term ito na pinag-uusapan dito, hindi short term lang. At saka hindi naman to basta-basta na impeachment eh. Impeachment ito ng VP Sara, VP Vice President. Tapos ginawa mo lang ganyan, parang binaliwala mo lang na gustong madinig ito ng taong bayan, gustong malaman ito ng taong bayan. Tapos ginawa mo lang short term. Oh, 'di ba? Ano mangyayari ngayon diyan? Parang ginawang kalokohan itong impeachment. Parang hindi na ako naniniwala sa Senado. Tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. Marami talaga. Iwasan nyo yung mainit na debate dito na Oo. Hindi ko iniiwasan yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw yung Wag ako, no? Iniiwasan mo talaga. Iniwasan ngayon dahil mangyayari na yan, pag ito nawala o natalo itong impeachment na ito, na hindi itong na-impeach si Sara, lagot ka na dyan sa taong bayan. Kasi ginawa mong June 11, isang usapin lang. Lagot ka na dyan. Ikaw yung sabi mo noong una maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, edi hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aprobahan on second and third reading. Dahil yung ibang third reading, kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Feeling ko,
Yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. No, patagal ng patagal, di ba? Pahaba ng pahaba. Malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magkukonvene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Kasama yan siguro sa pagdidebate yan. Dahil ang dami Wah. ko nang napapanood na nagbibigay Loko-loko. ng kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the Eh, ngayon pa nga lang eh. Pinag-usapan na yun na Junto eh. Inurong mo nga eh. Inurong mo nga, ginawan mo nga ng paraan eh. Naiurong eh. O yun pa kaya na mas tatagal pa. O June 28 pa. 'Di ba? Malabo. the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. Yung June 11, so ibig sabihin sa June 11, sorry, isa na lang. Hindi problema. Sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukumbin kayo sa impeachment. At doon din namin pagpapasan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magkakonvene ng impeachment court. Alam mo, ito lang ang aking mga question dito. Dapat isang araw ito. Hindi lang ito ilang oras lang. Isang araw dapat ito kasi isang June 11 lang naman eh. Pag-uusapan dito para malaman ng taong bayan. Di ba? Ngayon, kung 1 hour lang ito, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta yan kung 1 hour lang yan. Dapat talaga isang araw ito na pag-usapan. Oh. Para malaman kaagad ng tao kung ano mangyayari. Di ba? Ang hirap niyan. Mahirap yung ginagawa ni Chis Escudero. Kung yan na magiging pasya ng Senado at ihihiso yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since Halatang kampi. Kampi Nakalagay sa kay Rule 1 ng Sara. impeachment rules, if I may direct your attention, it Halata. only refers to the Senate President. Wag na to iboto si Chis Escudero. The date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, Nakakadismaya. the plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Ang dami ko na kasing naririnig na mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress, di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Hindi mo rin Amy. pakikinggan eh. So, Hindi mo rin pakinggan natin susundin lahat. eh. Sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice, ha? Kahit anong gawin diyan, kahit anong mga sasabihin diyan ng mga kasamahan niya, siya pa rin ang masusunod. Kita mo Junto nga, ginawa niyang June 11, 'di ba? Sino nasunod? Siya pa rin. Siya pa rin ang nasunod. 'Di ba? Kasi siya yung SP. Senate President siya eh. 'Di ba? Walang nagawa ang mga kasamahan niya. Oh, ginalang na lang kasi SP siya. Ay nako, Chis Escudero ka. To the 20th Congress deciding otherwise or in the same light, given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nimpa. Apo, sorry, sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11. What do you mean by mag-i-insist, Nimpa? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide dun eh. And then what? Aprobahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. The answer is yes. Then, Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakatagasa bato. Kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na huwag na mag-convene sa nakatagasa sa 11. bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. Ba't naman Diba? meaning, pag nag-decide yung plenary na huwag mag-convene sa 11, walang mag-convene. Ginawa yan dati ha. Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Ano masasabi nyo dito? Please po, i-like nyo at i-subscribe ang ating channel ko po, ang Master PH. Naku, malalaman natin sa June 11 yan, no? Kasi nga, ang hirap nito mag-decide.
Hindi pa natin naririnig. Dapat nga bukas, June 2 na nga ngayon, no? June 2 ngayon. Dapat ngayong araw 'yan. Pero dahil hindi natuloy, June 11 lahat, no? Diyan malalaman lahat sa isang araw lang kung ano mangyayari. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang ito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Reading ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. Decide ang plenary today na hindi magkakonvene sa June 11. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari. Dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong pasihan at rason para hindi gawin yun. Pero sa dulo, magbobotohan pa rin. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put a vote. Sorry, Las. Ano? Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan, ulitin ko ha? Pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay kung buong linggo pa lang to, yun din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon, maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyaryo na rin naman ngayon, mahigit na Pinasok niya yung ibang mga batas-batas na yan, napaka-importante nitong impeachment na ito. Dapat inuuna niya to eh. Pwede naman pag-usapan yung ibang mga panukala dyan sa mga batas na yan. Pagkatapos ng impeachment, dahil napakahalaga nito, bakit pinagpaliban niya? Di ba? Yan ang ano dyan, ang problema dyan, no? Gusto na malaman ng tao kung ano ba mga stand dito sa impeachment na to. Yes, sinasabi niya nga daw, ganun din daw ang pag-uusapan araw-araw. Grabe, ano? Parang sinabi niya na yun pa rin ang kahihinatnan niyan, no? Ma-impeach o hindi. Sa June 11, malalaman na kung ma-impeach o hindi. Dahil sa June 28, malalaman kung ano talaga ang verdict niyan. Di ba? Ang labo. Labo? higit 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng buong buo kung hindi sila makakonfirm. So, kailangan nyo talagang Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya na sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito, di ba? Kasi kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn, walang impeachment court. So, walang tatawid sa next one. O, di ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na nagtanong, hindi naman tutuloy. Hindi naman ganun yun. Di ba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko may posibilidad, pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo. Pero once nangyari pala, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors doon, ha? Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos in-archive. Parang mangyayari sa sinasabi niya ganyan, ano? Pag umatras na yung kalaban nila Duterte, pag umayaw na, ibig sabihin wala na. Parang kino-compare niya ngayon, ha? Kinukwento niya lang, pero parang mangyayari ngayon. No? Pag tinamad na, pag nawala na ng gana ang kalaban, ibig sabihin, atras na, ayaw na. Dahil sa ganyang mangyayari, parang walang kahinatnan. Diba? Parang walang kahinatnan. Ang hirap ng ginawa ni Che Escudero,
pinatagal niya at parang mawawalan na ng gana ang taong manood na makinig. O kung ano na lang ang basihan, kung ano na lang ang sasabihin ng kanilang hustisya, yun na lang mangyari. Kung hindi ma-impeach si Sara, yun na lang pagbabatayan. Wala nang magagawa. Di ba? Wala na. Ay, nako. Hirap. Archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, ha? But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin niya, posible ba yun ng mga panahon yun? May sabagot naman din siguro ko. Gusto mo, run na lang para mag-list tayo. After LEDAC, that's why we came out with a notice, in the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDAC. Dahil, kaya hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede nyo tanongin kung bakit. Pero hindi pa kayo usap. No, I did that. Ano yan? Decision ng House at Senate leader. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent. Sa sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. Bago niyo po nilabas yung parang proposal niyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 daw upong sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint ng presidente, kaya atin rin man tawag, in-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na iti-take up dahil hindi naabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Kung ganun pala na pinagsasabay yung mga ganyan palang mga bills na yan, dapat sana inuna na yan nung dati pa. Diba? Kasi alam naman nila napaka-importante nitong impeachment, oh. Tapos inurong-urong nila, tapos maikling araw na lang gagamitin dito. Mawawalang bisa ito, mawawalang saysay ito. Naku, sayang yung panahon talaga. Sayang. Meron na ba kayong pag-aaral na binaba? Kasi malamang yun na maging issue. Paano nyo i-address? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatiyan sa protestang yon. Pagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Decision palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Ano yung implication kung merong magiging senator judge? Ang ngayon palang sinasabi, tagaan niyo sa batong hindi na impeach si Sara. Decision at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yun. Naniwala. Sa aming rules na hanggat maaari, ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung kaso mismo. Maging ganun pa Wala. ang pag-inhibit. Alam niyo sa totoo lang, pagtalikod nito ni Chiscudero, pagbaba niya dyan, o di kaya pag nasa bahay na siya, matatawa lang yan. Tatawa lang talaga yan. Grabe, no? Walang kwenta. Ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, kung bobotohan kami, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hoy, ikaw, sa dami ng sinasabi mo, huwag ka na. Hindi pwedeng gano'n. Ano? Pwede sila mag-motion, o bakit naman prosec agad, ba't hindi naman defense ikaw naman? Pwede mag-motion ng magkabilang partido. Pwede mag-motion ng magkabilang partido, pero desisyon yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. SP, meron kasing article. Parang nakarami ka ng kapinipa ngayong baga. Pasensya na, SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng 1 week cooling off period bago i-address yung impeachment. Ano? Hindi ko makita yung rason.
Hindi ko makita yung rason. Wala yata ako kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Mhm. Dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin ay dagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Nako. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Hirap nito. Matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugsuyo ng LEDAP, yung kailangan namin tapusin, walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin, nandun pa, dahil nagpasa kami pagkatapos na, nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin, kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAP. Para yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin nyo, better nga naman sagot ito. Anong survey yan? Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Balik-balik na rin sinasabi. So, depende na lang. Latest survey. No, sinasabi ko dahil iba't iba yung survey, mahirap naman magdesisyon base sa survey. Dahil balik-baliktad naman din ang sinasabi ng survey. At hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo. Ganyan lagi rason niya eh. There are pending cases in the Supreme Court. Saan niya kinuha yung pag-delayed? No, June 2 ang sinabi niya. Saan niya nakuha yun? June 11, di ba? Dinelay niya. Wala tayong magagawa. Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we... Pero ito mga kababayan, Master PH abangan natin ng June 11 kung ano talaga mangyayari dito. Napakahirap pakinggan na mawalang saysay ang impeachment na yan. Di ba? Kasi nga kung tutuusin talaga, totoo naman talaga ang nangyari. Di ba? Kaya lang kung ito ay mawalan ng visa na talagang hindi may impeach si Sara, ibig sabihin, walang pakiramdam. Walang pakiramdam ang mga tao dyan na ma-impeach si Sara. Walang pakiramdam. Yun lang yun. Think best. Pangalawa, babalik ko na naman. Yung mga prosecutor na congressman na nagrereklamo ng forthwith immediately, sila nga mismo hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-refer ng SecGen ang lahat na impeachment complaints sa speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung mga prosecutor, hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules. Kami, forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila, pareho daw yun. And so, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar. Madaliin kami ngayon. Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yun. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo nun. Yung mga panahon yun. Iba na ngayon eh. Klaro, Iba na ngayon may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. I don't see the connection whatsoever. No. It has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at formahan na ginagawa ngayon.
Ay, Ulitin nako. ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, Di imbes ba? na 2 buwan nating pag-usapan, Kasi ganyan yan eh. Pag tumagal ang usapin, mawawala na yan. Mawawalang bisa na yan. Tatamarin na, mawawala na yung iba hanggat sa ayaw na. Diba? Ganun yan kasi pinapatagal. Pinapatagal nga. Nawawala na yung gana. Yung tawag doon, yung umiinit ka pa. Dapat yun na yung panahon na yun na pinag-uusapan. Pero kung dahil sa pinagpapatagal pa ito, minsan yung iba dyan, natamad na, nawawala na yung gusto niya sabihin, yung init ng iyong pag-iisip na wala na. 'Di ba? Na dapat mo sabihin ngayon ay makakalimutan mo na bukod lang kung sinulat mo. 'Di ba? Ganun yan eh. Pinapatagal para mawala na ng bisa ito. Isang ano lang yan. Isang word lang yan. pagdebatihan at may maapektuhan ba tayo pag malapit na lang. Ay, Sa ngayon, nako. masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko Oh. bilang Senate President ngayon. Kasi nga, iniisip nga niya marami pa siyang batas na dapat maisusulong. At hindi niya muna bigyan ito ng panahon, itong impeachment na ito. Dahil napakahalaga nito para sa taong bayan. Ito yung inaabangan ng taong bayan, ma-impeach o hindi. Diba? Eh, yung mga batas na yan, pwede naman yan isulong ulit eh. O ihabol na lang eh. Ito, dapat inumpisahan na ito eh. Oh, dapat inumpisahan na ito, June 2. Ay, nako. Sa susunod na 2 linggo, doon muna ako totoo napansin. Di ba? Walang mangyari. Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin nyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? Mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Ulitin ko, walang nakaschedule pero kung may magmumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ng saling lahi yung mga pinag-usapan ng Senado na yun. Pero ito para sa akin pinatagal niya itong init ng usapin ngayong araw na ito, June 2. Pagdating ng usapin sa June 11, syempre medyo dahan-dahan na, medyo lumalamig na. Yung iba dyan nawawala na ng gana. Di ba? Kaya ang mangyayari nito, parang baliwala. Baliwala na lang ang impeachment nito. Okay sana kung may impeach talaga, pero kung mababaliwala at mawala ng saysay, nako, malaking malaking balat sibuyas ito na mangyayari. Maraming sisihan ito. Maraming pagsisisi ito. Kaya yan ang masasabi ko, no? Sa lahat ng mga nag-aabang, panoorin na lang natin sa June 11, hanggang dito na lang. Dahil wala namang saysay, di ba? Dahil hindi naman talaga natuloy eh. Wala namang saysay na to. Yan lang, no? Abangan na natin sa June 11 hanggang June 28. Dahil patalon-talon nga ang kanilang session dito. Kaya wala tayong magagawa. Sila yung may alam diyan eh, no? Tayo makikinig lang, makikialam lang tayo pagka kung ano mangyari sa impeachment, no? Syempre mag-uusap-usap rin tayo at mga taong bayan. Kaya dahil sa talagang inurong na, June 11 na, abangan na lang natin, no? Abangan na natin kung ano mangyari. Kaya hanggang dito na lang, please comment kayo, like and subscribe sa ating channel po, ang Master PH. Maraming salamat.